Nako, eto na po mga kaubayan, good news to. Kapapasok lang, BBM na corner, win black, bihado. Impeachment, binasura, Korte Cayetano, Marcoleta, panalo. Nako, yan po ang ating alamin mga kaubayan sa video nito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video nito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga mga kaubayan, bago po natin i-play yung video, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. At eto nga, nako, ang Pilipinas po mga kaubayan ay nangunguna. Ito pong balita, Southeast Asian countries with the fastest billionaire growth. Ayan, ibig sabihin mga kaubayan, yung pinakamabilis na magpadami ng mga bilyonaryo. Aba, number 1 ang Pilipinas mga kababayan. Biruin yan Pilipinas nanguna sa buong Southeast Asia. Sa pinakamabilis na magpadami ng mga bilyonaryo, ayan, naiisip ko na siguro yung iniisip nyo, naiisip nyo. O baka gusto nyo sabihin na kaya siguro mabilis dumami ang mga bilyonaryo sa Pilipinas dahil marami ang mga magnanakaw na mga politiko. Diba? Posibleng ganun mga kaubayan. Diba? Kung may naisip pa kayo, ano kaya yun mga kaubayan? No? Pero yung kasi pinaka mabilis na paraan para mag-bilyonaryo. Oo, ang magnakaw sa taban ng bayan. Ayan. Congratulations sa Pilipinas. Nag-number 1 ka na rin sa pinaka-mabilis magpadami ng bilyonaryo. Aray ko po. Pero naghihirap ang taong bayan. Pero marami palang bilyonaryo sa Pilipinas. Aray ko. So anyway, ito pong naging komento ng ating mga kaubayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Orly, sa dami ba namang malita na ding leader daw sa mga troops? So correct. Kaya po dito ni Oliver, mali ka ba naman? Mga buhaya naging bilyonaryo ayon po kay Salvato. Ayan mga kaubayan. Sabi ko na nga pares po tayo ng iniisip, no? Dahil wither lang kung sino ang nakapwesto, sila ang bilyonaryo, diba? Siyempre, iniubra lang ng taga-gobyerno ang mga dokumento, pera na agad, instant, sabi po ni Waldos di Nags, no. Ayan mga kabayan. Ano pong masabi dyan sa pagiging number 1 ng Pilipinas sa pinaka, mabilis na magpadami ng mga bilyonaryo. Sana all, di ba? At ito pa mga kaubayan, ito pa lang si Wingate Salian, mga kaubayan, ay para rin si President Bongbong Marcos Jr. Ginamit lang din pala si Vice President Sara Duterte nung kailangan niya ito. Ito pakinggan po natin ito mga kaubayan at bigyan po natin ng reaction ito. Sara Duterte po, mahalaga sa amin ni Senator Win Gatchalian ang edukasyon. Para makapag-aral ang lahat ng Pilipino. Sana all makapag-aral na. Sa edukasyon, Win tayong lahat! Sara Duterte po, mahalaga sa amin ni Senator Win Gatchalian. Di ba mga kaubayan, Sana all makapag-aral. Sana all trahidor, Sana all makapag-aral yan. Dahil natapos na nagamit ni Gatchalian, no? Itong si BP Sara nung kampanya, ngayon ay trinatrahidor niya na rin. Diba? Kaya po ng paggagamit ni President Bongbong Marcos Jr. Kay BP Sara nung tumatakbo pa lang siya bilang presidente. Whether you like it or not, hindi po mananalo si Bongbong Marcos Jr. kung hindi po talaga dumikit kay BP Sara. Aminin niyo na. Yan po ang totoo eh. Aminin niya po mga tawag natin dito, mga loyalistang bangag. Aminin niyo na dahil yun ang totoo. Diba? So, ayan, pinakita ko lang ito mga kaubayan kasi gusto ko lang pong ipaalala na ang pagiging trahidor nitong si Win Gatchalian. Ayan mga kaubayan. So, ano pong masasabi dyan? Please comment down below at ito pa.
Ito ang good news mga kababayan. Sabi po dito ni Senator, hindi pa ito Senador. Sabi po ni former Congressman Mike Defensor, kinumpirma, no? Mike Defensor kinumpirma ang umano'y nakatakdang pagdinig ng Cayetano Blue Ribbon, Cayetano Black Blue Ribbon ngayong Martes, June 16. Aba, bukas po yan mga kababayan. Aba, palakpakan po natin ha. Dahil nga hindi sila pinapagamit ng Senado. Ha? Hindi sila pinagagamit ng plenaryo. Ayaw silang paggamitin ng Senado. Kaya yan, gagawa na lang sila ng paraan para talaga matuloy lang investigasyon. Diba mga kababayan? Kasi napaka-obvious naman ang ginagawa nila. Napaka-obvious naman. Ilalakdan yung Senate kasi mag-hearing na sila. Pag mag-hearing sila, work from home. Diba? Mag-work from home yung mga empleyado, mga kababayan. Ay, binabastos sila eh. Kaya kailangan po nilang gumawa ng ibang paraan na para talaga matuloy lang itong hearing na ito. Kasi kapag binabayaan po ito mga kababayan, talo tayong lahat dito. Sabi ko dito ni former Congressman Mike Defensor, nananawagan makiisa ang publiko sa pagdinig na umano'y gaganapin sa Double Gym EDSA Garden Event Place. Hinikayat niya ang suporta para sa grade 18 at 14 na karagdagang mga testigo. Yan na. May karagdagang testigo. 14 pa mga kababayan. At mga senador na nagsusulong na magpatuloy ng flood control investigation. Ayan mga kababayan. Kasi susuportahan po natin yan. No? Susuportahan po natin yung hearing na yan mga kababayan sapagkat dyan lang lalabas ang buong katotohanan. Diba? Para ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan, sabi po dito ni Peace God, go, go, go. Itong patuloy ang investigation sa flood control para makaalaman na. Correct. Sabi po dito, labanan na po. Labanan na po natin korupsyon sa Pilipinas, sa mga kababayan. Atin pong suportahan ang 18 Marines na mga bayani at magiging na senador ng bayan na ang pinaglalaban para po sa taong bayan. Mabuhay po kayo and God bless. Ayan mga kababayan. Thank you. Palakpakan po natin sila. Sabi po dito ng Orimor, ayan. No, it is not the valid hearing. It is not inside the Senate. PBB only recognized the Gatchalian group. Paano magiging valid ito? Hindi nga sila pinag-hearing doon. Diba? Sabihin na natin, it is not a valid hearing. Let's say, no? Pero kung mailalabas naman po ang buong katotohanan, diba? Bakit hindi? Kung mailalabas naman po ang buong katotohanan dito sa sinasabi mo, it's not a valid hearing. No? Kaysa na mag-valid po yung hearing, pero hindi lumalabas yung katotohanan. Ganun din mga kababayan. Diba? Ayaw kayo, nagbubulag-bulagan kayo. Diba? Anyway, ano po ang masasabi niyo dyan sa napaka-good news na yung mga kababayan? Sana nga po ay matuloy yan at supportahan po natin yung mga kababayan. At ito, bago po natin i-play yung video, ito, talagang binibira nila mga kababayan mainstream media. They are using mainstream media para birahin po itong si Cayetano. Sabi po kasi dito mga kababayan sa Abante, no? Yan, no? New majority black handa na sa maruming balak ni Cayetano sa Senate Special Session. Bakit maruming balak? Ano akala niyo kay Cayetano? Ganun na kasama talaga mga kababayan. Diba? I mean, kung masama ang ilabas ang katotohanan, hindi okay lang maging masama si Cayetano, maging marumi si Cayetano. Diba? Ang may pakanakas nito si Ping Lacson, no? Sabi dito ni Ping Lacson mga kababayan, tiniyak ni Senador Pantulo Ping Lacson nitong linggo, nakahanda ang majority block ng Senado na pinamumunuan ni Senate President Pro Tempore
at acting Senate President Sherwin Gatchalian sa anumang maruming balak na ni disgrasyadong ex-Senate President Alan Peter Cayetano. Disgrasyadong, grabe yung mga ano yan. Grabe po yung mga description niya kay Cayetano, mga kaubayan. Ayan, sa special session ng Senado. Baka kayo ang may maruming balak, di ba? Pero, di ba? Baka kayo pong may maruming balak kasi kung iisipin po natin mga kaubayan, wala namang ginagawang masama si Cayetano. They are just only continuing the investigation of flood control, di ba? O, kayo ang may masamang balak kasi ang gusto nyo, i-stop po yung flood control investigation na yan. Di ba? Ayaw nyo yun. Ayaw nyo po ng flood control investigation. Bistado na kayo eh. Alam na po yan ng taong bayan. Kaya wag na po kayong wag na kayong mag-alala. Alam na po ng taong bayan. Sabihin nyo ng lahat ng gusto nyo sabihin patungkol kay Cayetano. No, marome, disgrasyado, kung ano-ano pang description ang i-describe nyo kay Cayetano. Wala, no effect yan sa taong bayan kasi ang tinitingnan naman ng taong bayan. Sino ba ang gumagawa ng tama? Sino ba ang nagpoprotekta? Sino ba ang lumalaban sa korupsyon? Sino ang nagpoprotekta sa mga mastermind? Sino ba ang mga pinangalanan na mga personalidad na involved sa maleta? Diba? Pinangalanan na yun. Ngayon, ebidensya na lang po ang inaantay natin kasi alam na po natin kung sino-sino sila mga kababayan. Anyway, ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Renz, gago talaga yan si Baliling. Binaliktad ang sitwasyon, masama balak, mga di puta sila, binaboy na nila ang Senado, hindi na kayo mahiya sa taong bayan, nagpasweldo sa inyo. Wala na kayong ginawa. Tama, dyan, correct. Sila naman po talaga ang hindi. Yun na. Sabi ko dito, Lord, pwede po ba paputukin mo mga ugat sa mga politikong nagpapahirap sa bansa? O atakin sa puso pati anak nila ako para hindi na dumami. Aray, sabi po niya. Benjo, ayan, Benjo, wag naman. Baka marami ang madamay din sa gusto mo, di ba? Because of flood control, why the Chilean group pilit kinuha yung tinatawag na majority. Ayaw lang talaga nila maimbestigahan ang flood control. Correct. Diba? Yan po ang totoo mga kababayan. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? Just comment down below. At ito, pasadahan na po natin yung video. Pasok. Special session. Usapan ng special session. Ang ating mga mainit na issue ngayon. Special session muna. Ni Nelson. May special session daw si Nelson. Special session. Oo nga pala, sir. Marami kasi nagtatanong. Kanina, tinatanong niya ako, sabi ko, ewan ko, paano natin i-discuss? Sabi, tanong mo kay Jen, yan naman ang mahilig sa chismis ka. Hindi kasi marami nag-abang sen Yung Webes, akala nila meron kayong ipatatawag na pagdinig Iba ng naman Blue yun. Ribbon. Blue Ribbon naman yun. Yes, Sinasabi yun niya nga yung po. special session. Na bago yung special session, ano ba nangyari ng Webes? Ba't tayo wala naging pagdinig, sen? Nagkaroon nga ng security threat nga raw ang Senado eh. Ganon. O, parang naging garrison ng hapon ng Senado. Paano tayo? Puro barbed wire Hindi raw po tayo pwedeng papasukin doon. May mga barbed wire. Opo. Talaga namang maghihiring sana kami noon. Opo. Paano ka pupunta doon? Sabi ko nga sa'yo, wala namang sinabi sa amin. Yung bang intel halimbawa, kasama naman kami. Halimbawa, yung faction ni Senator Alan, 12 naman kami dito. Opo. Yung faction naman ni Senator Win, 12 din sila. Ba't sila lang ang may intel? Ba't hindi naman nila sabihin sa amin? Pareho naman kami magkakasama. Mga senador naman kayo pare-pareho. Opo. At ang isa pa, parang hindi naman na-process yung intel nila. Intelligence report. Pagkaraniwan, dapat sinesertify man lang ng national, yung NICA. Opo. ISAP, tsaka intelligence ISAP, report ng at PNP. saka yung advisor ng national security. Di ba? Wala. Wala, puro NBI ang binabanggit. Matibag. Di ba, ang NBI nga lumusob sa amin noong May 11 eh. Di ba? At saka May 13. Opo, yan. Sila rin ang gagawa ng ganito. So, sa mga tweet, para sa amin, hindi naman talaga na-process na mabuti. Kung totoo, hindi. Pagkatapos, mayroong mga barbed wire at ang instruction nila sa mga empleyado ng Senate,
work from home. Yun nga. Oho. O, sino tutulong sa amin doon? Kaya kailanganin naman namin, lalong-lalo na yung Blue Ribbon Committee, na nung unang pagdinig, hindi na nga nila nakatulong sa amin dahil ang instruction nila, huwag kayong papasok. Work from home daw lahat, eh, no? So, hindi namin naituloy dyan dahil nga doon sa difficulty ng pag-hearing Opo. kung wala naman yung mga technical people na tutulong sa amin. Oho. Ayan. Nako. Anyway, ayun namang special session, Nelson. Hindi kasi Magpapatawag ka ba? may panawagan. May Hindi, panawagan. pero tutuloy din namin dyan, ha? Tutuloy Ay, opo, kami, opo. tutuloy kami. Hindi lang namin mapiho kung anong araw next week. Ayun. Oh. May request kasi sa Malacanang, si Senate, yun nga, acting pro tempore Sherwin Gatchalian na magpatawag ng special session dahil meron daw mga priority legislation Oho. na kailangang Nabinbin ba ay yung sa ano? batas. Oho. Eh, ang sabi naman ng Pangulo, ipapatawag lang niyang special session kapag na-resolve na ang leadership sa Senado. Tama rin naman yun. Bakit ka mo? Pagkaraniwan kasi, Jen, Akala ko ba, sandali lang, Senator Marcoleta, akala ko ba nare-recognize na nila si Win Gatchalian? Ano sinasabi na naman ngayon ng Malacanang na maaayos pa yung leadership? Grabe. ang special session ay palaging merong emergency element. Yes po. Oh. Isa sa mabuting halimbawa nung panahon ng COVID-19 dahil kailangan naming maipasa yung batas na Bayanihan law. bayanihan law. Yes po. Oh. Nag-special session. So makikita mo kaalakbay ng isang emergency situation. COVID-19 talaga ay napakalaki ng problema ang ibinigay sa bansa natin, ano. Kung minsan naman ang pangulo ay nahingi ng emergency power. Yes po. Lalo na kung halimbawa isang sakuna na talagang pangkalahatan, ano? Mabuti na lang yung nangyayari ngayon, nakasentro lang sa bahagi ng Mindanao at hindi naman kabuuan ng Mindanao. Pero halimbawa, ang nangyari ay buong bansa ay talagang Nawasak. hindi, ibig sabihin, may lindol sa sa kalakhan ng Mindanao, ganun din sa Visayas, hanggang sa Luzon, magre-require ng national emergency talaga, pati Opo. emergency power. Ganun ang nature ng pagtatawag ng special session. Hindi basta-basta pinapatawag. Hindi basta-basta pinapatawag. Karaniwan, kung halimbawa naman, merong certified na bills na hindi magawa-gawa, ay talagang tatawag. Kasi Special session yun, right? naka-break kami. Tatawag siya ng special session dahil nga doon sa certified na bills na gusto niyang matapos Maitapos. o Sa batas. sa batas. Ganon. O kaya naman, may mga batas na nasa advanced stage na ng legislation na halos pirmahan na lang ng Pangulo na napaka-importante, kaugnay din ng isang emergency situation. Halimbawa, nangangailangan siya ng additional budget na hindi na naisama sa original budget ng 2026. Ayun, so pwede yun. kailangan yun. Ibig sabihin, palaging merong elemento ng isang pangyayari na emergency ang karakter. Ganyan. Pero hindi ako naniniwala na dahil nga nagkakaroon kami ng sigalutan, hindi po pwedeng i-agenda o magkakaroon ng isang resolution na isisingit mo sa agenda yung reorganization ng Senate. Pwede yun. Oh. Hindi pwede yun. Palagay ko, baka magkaroon na naman ng problema pag isiningit mo yun. Palaging legislation. Okay? Advanced stage, o kaya yung nasa BICAM na, o kaya certified urgent ng President. Opo. Kaya kung sinabi ng Presidente, natatawag lang siya, kung organized na sila, tama siya doon. Tama, So, hindi sa So ayan mga kaubayan, baka ang gawin nila din sa special session na yan ay baka, di ba, palitan lang, no? Si SP Alan dahil hindi pa naman pala sabi pa lang kanina, di ba, na hindi naman nila rini-recognize talaga si Gatchalian. Hindi pa si Gatchalian yung talagang Senate President. Baka ganun ang gawin nila. Mag-specialization pero ang purpose ay palitan si Gatchalian. Si SP Alan, mga kaubayan. Delikado pala itong specialization na ito, mga karagin natin. Anyway, ano pong inyong masasabi dyan, mga kaubayan? Just comment down below. At syempre, huwag pong kalimutan i-like ang video ito. Malaking video yan. Maraming salamat po.